Hi guys! Today is a good day kahit maulan-ulan. So katatapos ko lang mag-shower and I didn't wash my hair kasi ayoko mag-dry. Kaya every other day ako pag nagbabasa ng buhok ko. So dahil ang dami ko ng whiteheads, kailangang tanggalin yan. And I am using this one guys. Ang ganda nito, promise. Talagang akala mo sinisip-sip yung skin mo. Kaya nadadala talaga yung mga whiteheads at blackheads. So, ititest ko muna siya. Kasi parang vacuum to eh. Ayan. Sinasak yung skin mo. Tapos ganyan mo lang yan siya guys. Oh. Kasi dito ako sa ilong maraming whiteheads. So, ginagawa ko to once a week lang naman. Hindi lagi-lagi. Ayan. So, our topic for today, sa mga gustong papuntahin yung mga kamag-anak, yung family niyo, sister, brother, mother, kapatid, sister na nga eh, nanay, or friends. So, isi-share ko sa inyo guys kung paano ko ginawa. Okay, at first, kailangan pumunta sa website www.gov.uk. So, doon ka mag-a-apply ng application para sa visit visa ng kung sino man ang papuntahin mo dito sa UK. And I choose standard visa kasi saglit lang yung kapatid ko dito. But that standard visa, they will give you like 3 or 6 months valid visa to stay in the UK. So, yun. Pumunta ka sa standard visa at doon ka na mag-fill up ng application para sa kung sino man yung papuntahin nyo dito. And blah 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 guys, yung mga requirements na nilagay ko doon ay mga proof na talagang nakatira ka dito ng ilang years dito sa UK. So, dahil British citizen na ako, so, ang ginawa ko, gumawa ako ng invitation letter. At pagkatapos ng invitation letter, guys, nag-submit din ako ng aking payslip, at saka bank statement, at saka proof ng address mo. Yun lang naman ang sinubmit ko, guys. May business naman yung kapatid ko kaya hindi nagiging problema yung mga documents na ipapasa niya. So yun nga guys, yung sa kapatid ko, ang pinasa niya, ang kanyang proof of income, business permit, bank statement niya, at saka yung kopya ng titulo niya dahil may property naman siya. And by the way guys, ako talaga ang nag-apply sa visa ng kapatid ko through online. At saka yung application visa fee is £115. So, hindi ko alam nung time na yun kung magkano yung rate ng pounds to peso. So, that time, I think that is 8,000 pesos. So, I guess it's like that. So, ngayon medyo tumas-tumas ang rate ng pounds sa peso. And also guys, mayroon akong kinuhang extra fee kasi nga magbabayad ka syempre sa postal. Yung halimbawa, gusto mo i-deliver na lang door to door sa bahay mo pag na-approve na yung visa mo. So, yung ginawa ko, nagbayad uli ako doon. Extra, like, I think I paid like £600 for the post para hindi na pupunta-punta yung kapatid ko para mag-pick up ng kanyang visa. So, yun guys, yun lang, simple lang at mas madali lang talaga mag-apply sa online. So, yun, puntahan nyo lang yung www.gov.uk at saka piliin mo yung standard visa kung mag-visit ka lang, mag-holiday ka lang. At saka guys, iba pa pala yung payment mo para sa biometric. Ito yung ini-schedule ko yung kapatid ko para pumunta sa Makati. Sa Makati lang yan guys, para mag-biometric siya. Yun yung mga fingerprint, yung picturean ka, yun na yun. At magpasa ng kanyang documents. Iba ang payment nun guys, nakalimutan ko kung magkano yun. At saka yun, isinama ko na yung isa pang extra para pagbayad sa delivery, door to door. So, nagbayad ako noon guys kasi
para sila na ang mag-scan at magpasa ng mga documents ng kapatid ko. So, lahat yon like yung business permit, yung mga payslip or kung ano-ano pang mga ipapasa mo, sila ang mag-scan at sila na ang magpasa doon. I-attach nila yun sa iyong application at sila na ang magpasa. Then after that, mag-wait ka na lang kung kailan yung darating yung visa mo. So, tatawagan ka naman yan at i-update ka through text or email. So, ganun yung nangyari, guys. And finally, na-approve yung kapatid ko. So, by the way, guys, yung waiting pala ng visa, kasi in-apply ko yung kapatid ko ng end of February and na-receive yung visa ng kapatid ko March 13. So, bali, 2 weeks lang talaga siya. Wala kayong dapat ipag-worry kung complete documents naman ang pinasa nyo. I'm sure magkakabisa kayo. So, guys, wag na muna kayong kumuha ng ticket habang wala pa kayong visa kay hindi nyo pa man alam kung ma-approve ba kayo. So, wait the visa first and then kuha na kayo ng ticket. That's it.